Still, makasala. Amen. Dunay mga struggle while kita buhay pa. Amen. Kasi dunay problema o abot sa tuwa. Di kita accepted na. Amen. Doesn't mean nga diluwas na ko ng Kristo, Kristohanon ko. Diluwas ko ni Kristo. Kanang mga broken hearted, wala na ko na. No. You are not accepted na. Amen. Kanang problema sa finances, akong Diyos, dato, muhatag sa mga, yes, tinuod na. But you're not accepted sa problema sa finances. Tama? It is because God's not done with you. Doon na pa siya gusto itulong si mga to be more mature on how we live in Christ. Amen. So let's talk about the life of Paul. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, paspasan na pa niya. Actually, 15 minutes lang na ni akong message and hopefully mahumatag ito siya 20 minutes. Naging ito 2 Corinthians chapter 12 verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Ano siya? Paul recounts God's response to his prayer for relief from the thorn in the flesh. Amen? Kasi meaning sa thorn in the flesh. Ano siya kumbaga samtang buhit pa ta, muagi kita problema. Amen? Samtang buhit pa ta, muagi kita heartbreaks. Amen? Samtang buhit pa ta, kita exempted sa atong mental health problem. Amen? Dili ta exempted nga mag-usahay, walang-wala kita financially. Amen? Pero nag-ingon si Paul recounts God's response to his prayer for relief from the thorn in the flesh, persistent affliction. God said, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. This means that God's grace is all that Paul needs to overcome his challenges, and that God's strength is best shown through Paul's weaknesses. So, ibutang na ito ang sarili karon kay Paul. Kitang tanan dunay weaknesses. Amen? Kitang tanan dunay kahuyamon. Amen? Kitang tanan makapuyon yun usahay. Amen? There are times, yes, let me say, may mga margalit na daw BCC, wala may problema sa financial. No. Yes, makita na ito mga extrovert siguro na doon mga dagko na negosyo. Kasi natuo ka nga, kanang problema yung mga 50 yung adlaw sa torko, laban ka sa ulo. Kanang kung mga negosyante, milyones po na yung laban sa ulo. Same lang, kumbaga, ina different level. Amen? So, tunan yun tayo mga thorn in the flesh, tunan tayo mga kakapuyon, tayo mga times sa usay, atong kasin-kasin mo, ikon. Amen? Doesn't mean na Kristohanon ko. Kristohanon ko. Kasi nagtuulang ka na prosperta. Amen? Si Paul ganito, naluya. Pero, iyahalong kaluya, diha mo gawa sa gahong sa Diyos. Amen? So, next. God's grace is sufficient. God's grace is sufficient to meet every need and circumstances. So, ang grasya sa Diyos, mugawas, dara dito si mga problema. Bitaw, kaya nito ang tao, bato bitaw ang tao, doon ay limitasyon. Amen? No, kanabang dili ta, ang vulnerable ta na maninting sa tanan. No? Natin mga limitasyon, dili ta pwede na instantly, ang gawas mo karoon 1 million, and an instant in Jesus' name, 1 million, dili mo na makuha. Tama? It is because doon ay limitasyon na sa human being. Pero ang Diyos, kaya niya na buhaton. Amen? It's because He is extraordinary. Amen ba? Amen ba mga isoon? So, inamin na pamahagi, usahay, in our weakness, dira ipakita sa Diyos iyang gahon. No, sa time na wala kay kwarta, nakatestimony sa inyo, diba? Or later. No, sa time na wala kay kwarta, kasi ihilak ka lang, no? Mostly sa ito mga Kristohanon na nakatabo, pray na lang ka, buhilang na lang ka.
kanang needed na ginato, hindi kayo kanang urgent, hindi siya na financial dealing kung nga kanang pagbayad ng suga, pagbayad na kung gano'n. Ay mga time na urgent din yung financial na needed na to. Amen? Pero usama ay, di man ka, wala gingon na ang limitation as a human being, di man tasama sa Diyos na kaya niya ihatag diretsyo na sa imo wala ko sa'yo, mamumulta, tama? For the right na pamangaki, ang Diyos ipakita niya yung ako. Amen ba? Amen. So, may tanong ko testimony sa inyo around pandemic. I know, kinakta na naka-experience ani. Okay, pagkabot biya sa pandemic, daghang negosyo nga wala nang andar, no, daghang trabaho na naundang, tanan daghan yun, pagpamorta, tanan wala na stop tungkol sa ginatawag nila nga virus kuno na hindi pwede mo gawa sa tao at mga time. And you know what, testimony na ko ni, no, kay naging hopeless at kwento pagkabot sa panahon, lisod kayo nga lang wala kay trabaho, wala kay kwarta, yan natin pero doon, lisod kayo at mga time. Dili ba yan na, dili ka pasayloon sa kumpanya ng imong giutangan. For example, yung mga time is kanang motor ano na po ang mga time, no? Makakuha ka ng motor. So, pagtungtong sa pandemic, so syempre, dagan po kwarta, kaya gusto pa man ang trabaho ato, napamagoy-ipon. So, okay ba? So, i-promise sa gobyerno, nga, mag-lockdown daw, pinakalit ba, no? I don't remember March 20, 2020. Ano siya? March 19, ipalit po kong sapatos na kung mahalog kayo. Adidas, wala hindi ka ng isip ko, wala ba? Wala nakabalo sa mga mahita ko. No, March 20, kalit na nag-lockdown, i-decide ng gobyerno ba? Wala yung magtrabaho, wala yung gawas, wala tanan, tulungan mo sa balay. Hindi. Sige, tulungan sa balay for 15 days, ang promise sa gobyerno. For 15 days, doon na yung lockdown. So, napawin mga tao, okay ba? Okay, patungan tayo, okay, pangdagan. Nga, sahay, siyempre, dapat ayuda, gikan sa gobyerno ng mga tinapaan, chiklo, ito mo na magkawin mo dati. So, siyempre, sawaan na kasi kaon. So, ako nga na-reporta, kasi kung sige mong order, gusto kayo ng food panda, drop, kaya na ba? So, ako hindi po na lang, ano ba? Kaya kung, kuya, chiklo ko, balik-balik, wala. So, kung tinala ko, hato diabot yung tingalan ko, diabot ang bulan, diabot ang 2 bulan, diabot ang 2 bulan, wala diabot yung trabaho. Lockdown niya kung makamaskara niya po ng mga tao. Nausa naman Di ba kapala ko kung kinakta na na-experience na namin? No, na-experience na na. And then, yes, na ako yung mga katungatan, dito naman kay nanay ng kuyo. So, siyempre sa dito ko ng kuyo, so, mabahit ko kurente, mabahit ko, ano ba? No, so, ako tayo, wala yung trabaho, wala na lang niya. 2 months na ba siguro to ako ang motor na wala namang nabayaran. Pero kapala ko mga insuon, ang sekreto ang akong gibuhat ko na ito, naging makita din sa Diyos, yung kahong natukan ako, it's not about an giving. Amen. Amen? Amen. Kapag ba mo, about sa inyong times? Kato na time, so syempre sa upa na ko, sungkul na ko, tapos sila ko dati sa una, kato na yung sa ito, kusok yung coin fish, sa ito yung tuna, kusok kayo, nagikunan, tambok kayo, kumpra nito sa timayan, yung mga customer, ako iti-deliver. So, since ako yung motor, so ako i-deliver. So, kung 50, delivery fee, 70, depende kung asa. Yan mga iso, dinami. Sekreto ko na ako atong anong ipakita ko sa Diyos niyang gahong. Ito na ako. Every time may musulod sa kong kwarta, kabalo kong gamay. Putimanan yun ako na. For example, karong na day, may income na ako sa delivery na ako, income ko 400. So automatically, ang 10% na to sa ginuubi na. I-notice din ako na nabilin na ako ang kwarta sa Diyos na. Amen. And, yes, ginabuhan ako mga insuon. And, you know what, maski pa nag-ingon na to ko, to be honest, dili ihapon siya, capable na makabayad sa kuwang mga bayro nun. Hindi niya po siya kailangan niya po na akong tihuli sa Ginoo, offer ko pa din ko. So short paghapon, no? Maski magsaon. Pero kapag mo kayo soon, giluwas ko sa Ginoo, ipakita sa Diyos niyang gahong, sa dihang mo na naging unreasonable, in my weakness, no? The power of God shown through Paul's weakness. So sanay sa itong kahuyang mo, mura wala na yung pag-asa, dira ipakita sa Diyos niyang gahong. Kabalo mo
mo na inoktok sa balay. Ayo! Inoktok. Javier Abria. Oh yes sir, ako na. Sulat. Kita na akong sulat, hindi pa makita. Pero di ka siya sa upang, metro ka. Tara na akong sulat, ako agad. So ako agad din sa mga pangalan. Nag-open ako, then pag-apply ako, di na ko masaktan nila mga terms sa bangko. No? Isa kasi yung mga terms dito, nakalimot ko, di na ko masaktan. And na-remember na ko, ito si Jassy, na call center pa nito siya sa Metro Bank, sa local. Sige, pangutanan ako siya kung saan ka-letter na ako na-receive. Mabase ko mga igsuon, ang Diyos, kanyang po na magudwa ito nga anak, mga Lord, kanang, kapalo ko mga ipangkamutan ako na, ng mga butang, di mangandoy na ako, Lord, pero siguro time na naiuling ako na, sa kumpanya na din ako kabaylan, time na naiuling ako sa kumpanya. Pero kapalo ko mga igsuon, ang unod atong letter, na ako na-receive, ipasira daw ako ang account sa bangko. Moto siya ang nagabutang dito. Kapag namutana sila, okay pero sa buwan na ipasira na ako for delivery padayon ako. So ipapamutanan ako sa kanang expert na kabalo pinaputana. Iningon siya, puntahan mo yan agad doon sa Metro Bank kasi may laman yung account mo. Ano siya? O yes, pagkaubang, yato ginayin ako. Okay, so, sorry, taas ka akong testimony, no? Yato ginayin ako. Kung kabalo mo, yes, na-agree sila ng mga buwang account. Kung dako siya ang kantidad. Nababayaran ako itong bataan na mga matungkol sa pangko kung nakapaguliguang nakabuha. Yung maniging yun, asahay maging faithful lang ta. Sa unsa ang buhaton sa Diyos mo. Usahay ka itong kapasidad na ako, nakaingon ko. Surrender na ko eh. Huli na ko na, hindi kaya yun. Pero ang Diyos, kung milagro si Mua, labi na kay buhaton sa yaman. In your weakness, dirang ipakita sa Diyos nga siya gamahalan siya. Amen? And yes, then after a week, nibalik ang trabaho, nibalik ang gusto, ang sublimation, nabalik yung tanan, kung hangtod karoon. After ato ng mga pakita mo, dito na wala pakikain mo nga gamahanan bidaya ng Diyos. Nung sakay, kita, mawari ka, mabalang ka, mag-uul ka. Sama ni Paul, nasa mga thorn in the flesh. Saan ni thorn in the flesh? Mga tumobers niya. Si Paul, kugihan kayo magsulwin, kugihan kayo mamuhat sa Ginoo. Pero nagtahan din kayo siya, kabukaton siyang kinabuhi. Pero, tungkol daw siyang mga weaknesses, ipakita sa Diyos iyang kahong sa iyang life. Amen? Wala na dito nila, God's grace is sufficient to meet every need and circumstances. Amen? So, sahay, ang Diyos pinakalintuwason ka sa mga butang na unexpected tayo. Dinoginize-on. Kaya kapag wala ng trials, kanila yung mga problema na to, di mo na siya sama sa quest na mahibalan niyo daan ba? Like for example, kung inana pa lang ang diukid, kayo maganda ka, di ba? Kung isa tangaman ka, April. So by May, ang magka-problema sa akong kasawa, andaman ako na. By June, magka-problema akong negosyo, dili mag-uinan ang problema. Amen? Amen. Ang problema mo, abot si mga surprise. Alit na lang, nasyak na lang na wala. Ako saan naman ang mubang account, di ay. Lord, nakabangi ko ni Lord. Kung sa inyo na lang may tabo sa kuha. Masyak na lang ka na, kung saan naman yung problema na ako sa mga asawa, kung kalit naman pinag-ingon na ani, surprisingly, doon na yung mga circumstansya na maabot sa inyo. Amen? Kung dili ka accepted, anak. Amen? Amen. And that's why today, nag-ingon ng Diyos, God's not done with you. Tungkol kay ang Diyos, doon na pag-pagabuhaton sa inyo. Amen? Kasi may problema ka na, let me say, nabi, mga time na magalang, saan naman yun? Nanin ako pangidaron, mapamangyapon kayo na napundar o pamangyapon kayo. Kasi kasi maguna-una ang mga imanana, ano? Kapulong ka na wala pa naghahatag sa Ginoo si mga karon, doon na pa kayo mga circumstansya at tumamon. Amen? Amen.
to mold you to be better na person, to be better na followers ni Christ. Amen? Walang ginatuyo na sa Diyos sa imuha na musagupa gihapon taong circumstansya. Kaya doon naging pagkawadan is nakapaging purpose sa Ginoo sa buwan. Kasi karon na question ka, hantod karon kilala mo katuig sa college o pagyapon ko graduate. Hantod karon wala ko magyapon ko lamin niyo, Lord. Kasi gid imong purpose sa buwan. Kasi na-question ka pa ninyo na. Hantod karon ni Lord. So may nagbagoon pagyapon akong negosyo. Kasi kung sa'yo naka-question ka, kabalo ka dunay purpose ang Diyos na. Amen. E dili kita exempted ang kanan. Does it mean nga naluwas ka? Si Jaime, niluwas na ko na. Exempted na ka sa problema, darira ka. No. Siguro na ikaroon na kain, si Inyuha karoon, kung wala pa ka na-experience ng mga imanana, na sa kaharap, sa tao na kaharuhay na moment karoon si mong life, well, that's good. Praise God si mong kinabuhi. Pero naagi mga times ka mo abot ka mo sa kakod din ng problema. Wala nang iingon si Paul, sufficiente ang grasya sa Diyos para sa tuwang tanan. Amen? Hallelujah. So next, power is made perfect in weakness. So morning, God's strength is not displayed in human power or abilities, but rather in the vulnerability and limitations the people experience. Amen? Kawala mo ang gahong sa Ginoo, ipakita niya tungkol sa pagkahuyang sa mga limitasyon. Yes, tinuna. Di man ta automatic maka-produce dito 1 million pesos, di man ta maka-automatic maka-produce dito balay, pero Diyos kaya niya na buhaton in a snap of a finger. Amen? Amen. But in any situation. Amen? Hallelujah. So mga naging ang gahong sa Diyos, ipakita niya, ito man ang tao, doon na magiging tayo limitasyon. Amen? Atong ka-bright, ayaw magiging ka sa tinuod sa ka-bright sa Diyos. Napugsok doon daw atong kaalam sama lang sa tubig na baso. Ay naayong sama sa usa ka basong tubig. O ang kaalam daw sa Diyos, sama kalawak sa dagat. So dili kaya nimo ibutang ng tubig sa dagat sa usa lang ka baso. Wala di mo pwede questionon ang Diyos na Lord, gaano naman akong life, Lord? Lord, gaano man kaya itong kaalam, nakita yung limitasyon. Very kita. Lord, He's the Alpha and the Omega. He's extraordinary o kita ordinary o kita mo ginitimata na ito mga Exxon. Amen? Ito sa pagpakan ng Diyos. Alright, next, boosting in weakness. Paul understands that he can boost in his weaknesses knowing that God's power will be revealed through them. Alright? So yes, tungkol sa kahuya mo na to, ito mga thorn in the flesh, nagkakali kinaktanan. Kabalo ko, dili lang ako, dili lang even pastor. No, I don't remember na ko nakita ng movie ba? Na Koreano to siya. Pastor siya. Grabe siya ka-active siyang simbahan. No, pero sad to say, kanabang di-agi siya circumstansya ba? Ang asawa na mabirit, kanabang ang promosyonal siya bilang pastor na mag-lead sa dakong na simbahan, wala nakatag sa iya. Iabot pa sa point na mura na siya kriminal, ito mo siyang pananay kaya moto. Na yung sa kanang convicted, warang itripat, warang ibukod niya, diagto niya. Inano ko na yung mga tayo inana. Sometimes, mapamparadit ka sa problema. No, hindi talagang ka mga thorn in the flesh. Inangin ko si Paul, dagan siya kabukatod. Amen? Alright, in God's glory, by acknowledging and relying on God's grace, Paul is allowing God to be glorified through his life, rather than relying on his own strength and abilities. So, mali na kanindot. Si Paul, wala siya nag-rely sa kamaayo. Okay, basi kita karon, kung nata sa time na nakaruhay sa pang kinabuhi, walay heartbreaks, walay financial, sa tawag na, kumbaga dili, ako financial, abundansya. Usahay mo ba? Dili ka dili dahil nga inanagot na ba ay mga times more layo ka sa Ginoo. Ito mo daan ka sa mga butang na komportable ka. Amen? Mao na usahay tagaan ka sa Dios og discomfort para lang ibulungol ka diha siya. Amen?
Hallelujah. So, next, ang conclusion na diretso. Dali ka rin, conclusion na. Hindi tama gila mga 20 minutes na kung ano. So, kanil, verse 8, verse 19, verse 19, chapter 19, verse 1 to 18. Kaya ganahan ko aling na scenario dali sa verse 8. I know, kitang tanan, sama-sama ibalik-balik kanina, doon na kita kanya-kanya ng mga kahuyamon. Kasi kahuyon kita. No? Gapangandoy kang negosyo. Sa diyan na ang negosyo, laban na kayo sa ulo. Kasi maluya ka. Diba? Gabi na kay tayo na hinay. Nakita na maluya ka. Amen? O sa'yo si mong relasyon. Amen? Sa mag-asawa. Dili natin na ikalimot, kinabi mga misunderstanding. Amen? May mga away, may mga times nga, kasi sa gawas din ka matulog. Amen? No, di na maiwasan. Kitang ka na di kita exempted na. Maski magkastuhan ng mga couple, naagi na mga moment na makabut kita sa mga downfall ng mga moments sa itong life. Amen? Alright, let's talk about the life of Elijah. Kapag mo mga isuon, na si Elijah na depressed. Sa diyan nabasa na muli, nakainon ko sa Ginoo, nga Lord, I thought ako lang ngayon na ni si Elijah po diyan. Alright, so let's read this. Mabutang niyo Kuya Vince. NIV na version. Alright. So kanina situation, kanina nanalo sa verse sa chapter 19. So ang sa 18 ani gibuhat mo ni Elijah Dria is ipatay niya ang 250 ka mga propeta ni Baal, mga balat, mga ano ba, mini ang propeta ba? Nag-challenge niya. Alright. So, ikwento lang sa ako gamay before we proceed. I-ready lang Kuya Vince ang verse chapter 19. Sa 18 ani, nung ihagit ni Elijah ang mga propeta ni Baal. Sige, kung tinuod na inyo ang Diyos, maghalag ka o bull or baka. Tapos ayaw ninyo si Diya, i-plaster lang. Ampo mo sa inyong Diyos, na mo'y mo padalag kalayo, na mo pasilaog sa inyong mga halad. Ana ang hagit ni Elijah. And which is, yes, ang mga propeta, dibuhan nila to. Sige sila kampo, Baal, sila kampo, kung wala yun ito. And then, sa dihang si Elijah ang ibuhan na to, in an instant, giingnan niya ang Diyos, gihagit niya, ayaw mong pa-all Lord. Ikaw akong gamhanan na Diyos. Karon padali ko kalayo, sindihi ako ang halad kung nahitabo din na. Then pakahitabo ato, na ay instruction kay Elijah na patyong tanan ng mga propeta ni Baal, 250. 200 naman sila kabuok, mga propeta sa tinuod ng Diyos. 250 ang Baal, kung ipatay yun nilang tanan. Burot. And then, kanina tayo naabot ng Jezebel. So si Jezebel nasukok, ipamatay ang mga propeta sa Ginoo o kang nabilin si Elijah. So nahadlok si Elijah mga isuon. Sama na to. So mo na ito verse 19, let's go. Mo na rin na tayo ninidaga na si Elijah. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah saying, may God deal with me, be it ever so severely, if by this means tomorrow I do not make your life like that to the one of them. Elijah was afraid and ran for his life. So bidagan siya. Nahadlok si Elijah. Asa na to? Ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servants. Their servant there, while he himself went a day's journey in the wilderness. Habang naglakaw si Elijah, kapoy kayo siya, naglakaw sa kawalangan. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life,
I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fall asleep. Kabalo mga isuod. Sa diyang nabasa na ko ni, kuya may pagkampong si Elijah, siya po di ay, niampok po siya sa Ginoo nga Lord. Mahimo pa, tiyan na lang po Lord. Kapoy na kaayo. Lord, bukat na kaayo. Kung usahay di ay, I don't know if na-experience mo one. If nata sa times sa problema, kung sa mga klase ng problema, sometimes emotional, no, sometimes mental, or sometimes physical, kahit hindi magkasakit ka, kahit magkasakit ka, kaya usahay, magkaroon ka ng anxiety. Tama? I don't remember, brother, magkurang ko na sakit, no? Huwag yun di masampit kung isang isa. Iso kayo na ako di buliyong palit sa tampan, palit sa pagkakon ako. Huwag man lang ng musta sa kwarto for 12 hours na araw sa kwarto, may kaon. Nakasakit na day ko. Usahay, kaya ka rin makasakit na magkaroon ng anxiety. Amen? Noon ay mga tayo ngayon nana. So kanina tayo di kapoy, si Elijah o niampok na lang siya sa Ginoo nga Lord. Kuhaan na lang ang kinabuhi, Lord. Isa na-experience na lang, usahay, tungkol sa problema na kaampot ang imanana sa Ginoo. Amen? Noon ay mga time ngayon manana, tungkol sa kabukaton, sa imong kasing-kasing, tungkol sa problema sa pamilya, sa imong relasyon, sa imong negosyo, what is really happening, Lord? Kung mahimo ayaw na magpukaw, ang bunta ka. Lagi din mga inana na pag-ampok, mga iso. Amen? Nagkabalo mo na experience po na ninyo. And even me, no, kasi natuho mo, may problema sa patin-sintil, no? Dili ko accepted, dili ta accepted ang tanan. Amen? Nung mo experience yung tao, mga torn in the flesh ba? Napag mo ta sa unod, hantod ka, buhi pa ka, mo experience yung tanan. Amen? Hallelujah. But sometimes, mo din na ang mga butang na mahimong magmakusganon ka, pinaagyan. Hallelujah. So let's proceed. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank, and then lay down again. Kapag lang sa gibuhat si Ginoo siya, kung siya patampo si Ginoo, hindi mo na kriminal ang Ginoo. No, kaya mag-ihakyo pa ng Diyos, kapatyan na lang, Lord, kaapoy na dyan kayo, Lord, hindi na makaya. Kaapoy na kayo, mahiyo, matulog na lang mo karon, ayaw na magpukawa. Pero kapag lang sa gibuhat si Ginoo, ipadala siya ng anghel. O kang anghel na ipadala, nagdalang pagkaon. Amen? Ipukaw siya, uy, bangon diya. Tara, ipagkaon, kaon sa. You know what? In my meditation, anong ipakaon sa Ginoo, sometimes kita, if naata sa inaan na sitwasyon, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, that ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Amen? Apan sa mga pulong na nagagawa siya pa. It means ang pulong sa Diyos pagkaon. Amen? Hallelujah. So kung nakakaroon, ikaw karon dira, I don't know you, wala mo ko kabalo sa inyong mga sitwasyon sa mga kinabuhi, pero kung karon, nakaka sa inani ka sitwasyon, kung sa'y buampo na lang nga, kung mahimo, mamatay na lang po, mga igsoon, ablihi mong Biblia, kaon sa pulong ni sa Ginoo. Or either adto sa simbahan, paminaw, o kaon sa pulong sa Diyos. Amen? Kaya ni importante kayo sa tuwa, kaya diri tayo mag-learn. Amen? Diri tayo mag-strengthen as a Christian. No? Kaya nasabta naman ito, ang kitang tanan na luwas with yes, we are eternally secure diya sa pagbuhing Diyos. Pero kay tungod dili pa man ta-accepted ang tanan nga problema ang kalibutan na kay buhi pa man ta, din ang Diyos yun magatabang sa tuwa. Amen? So diri ang time. So in the second time, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So unsa daw? Bangon diha, kaon mo, naanapod, pagkaon. Kay taas pa ang paglakason, taas pa ang panaw. Amen?
same as you in soul. Kanunay kaon pulong sa Ginoo, kay taas pa niya itong latason ang kalibutan. Taas pa kaya itong kalibutan. Pursue life pag yapon ta ang kalibutan. Amen? Hallelujah. Ito pagpakaroon ng Diyos. Kasi karoon naglaho na sa kong Panginoon. Sa kong Panginoon karoon, pwede naman kong pahuli. Pwede naman kong pero nga naman ito karoon buhay pa ka. It means doon na kay purpose ang Diyos sa iyong life. Amen? Okay, sa'yo na ba kita? Taas na kang edad. Taas na kang edad. Saan naman yung ilang more? Okay na siguro, Lord. Kahit sa manila, Lord. Kahit sa man ito, na-experience ako. Kabalo lang ko sa tanan sa na-experience ako ang kalibutan na pwede naman ko ni mamawag. Pero nga naman ito karoon buhay pa ka. It means wala pa na human ang Diyos sa iyo. God's not done with you. Amen? Hallelujah. So he get up and ate and drank, strengthened by that food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, to the mountain of God. There he went into a cave and spent the night, and the word of the Lord came to him. Ipamatalas sa Ginoo, what are you doing here, Elijah? Next. He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me. Kung sabi mo ni Elijah, zealous siya, kumbaga pursuant siya sa pulong sa Ginoo. Eager siya. Pero ano, Lord, nagigugod naman ko, pakyo naman ko nila karon. It means kung ikaw di ay karon pursuant ka sa pulong sa Diyos, pursuant ka sa buluhaon sa Ginoo, naging mga hinani na sa konstansya mo abot sa imo. Amen? And the next, gibuhat sa Ginoo sa iyaha, the Lord said, go out and stand in the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. So, ipatindog siya dito sa bukid o ipa-feel ang presensya ng buhay Diyos. So, it means kung naa ka sa problema yung soul, ayaw reach out sa mong barkada at to sa simbahan, papuno sa presensya sa buhay Diyos. Amen? Amen. Kaon sa pulong sa Ginoo, papuno sa presensya sa Diyos. O kanina tayo na-strengthen si Elijah. And then, isugo siya sa Diyos. Anong i-strengthen siya sa Ginoo? Tungod wala palagi na human ang Ginoo sa iya. So, inana po ta mga iso. Amen? Nakapapakang ang buhay Diyos. Kasi ba na-wonder ka karon ba, no? Ang karon, Lord, grabe. For 20 years, to the real Lord, the church, ang karon. Ako magyapon yung sugang po na kung kinabuhi, pobre magyapon ko. Kanina ang timana na ito mga iso, no? Try to recall what is you before sa karon. Ako bakit lang taon ako sa sarili sa una nagtrabaho ng mall? G-mall ba? Ang mga mall sa una? Dicer. Ako kitaan sa una, ngayon ko okay na yun. Okay na yun, makapalit ko sa mga gusto, pagkaon. Nga kumama ito ng tayo ko, manghatag pa ko, baka na mga ano, kumamo. Ang dugang dara, sa mani, pasininto na ito, ano, sige, dugang dara, hanap ko ba? Kato na tayo, okay na ko, ha? Kitaan na. Pero i-compare na ko atong time na nag-call center ko, layo na dahil ko sa pagigikanan ako. Amen? Amen. Different na ako ang income ko, different na akong life. Wala. Pero different na pala akong needs. Amen? So mo nang ikaw, so kung tanaw mo, wala kang kuri progress, Lord. Try to recall it unsa ka sa una. Di unsa ka pagbuhig sa Diyos. Amen. Amen? Na different na yun ka karon. Hallelujah. So padayon ta. Tama rin, let's go sina. The Lord said, go out and stand in the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then the great and powerful wind tore the mountains apart in the shelter of the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And the wind was, after the wind, there was an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. Then the powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Next. Kapag isubo na siya. After the earthquake, there came the fire, but the Lord was not in the fire. After the fire came the gentle whisper. When Elijah heard it, pulled his cloak
over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then the voice said to him, "What are you doing there, Elijah?" He replied, "Huwag niya pa yung ingon. Lord, pursuan and good Lord God, I am very zealous. For the Lord God Almighty, the Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." The Lord said, "Go back the way you came, and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram." O na isugo na siya sa Diyos. Balik dito lakaw. Karon mo rin i-energize na taka. Balik dito. Buhatan niya ako mga limang sugo. Amen? So mga igsoon, kung doon na rin circumstances, kabalo mo akong church, i-encounter man yung circumstances. Amen? Amen. Amen ba? Tinood na amen? Amen. It means, doon na ligiandaw ang Diyos na subuhon sa tuwa. Nabuluhaton. Parang sometimes, wala ka nag-i-accept na mo encounter na inatong klase na problema, kung klase ito ang problema. Amen? Nawara ko sa kayo, ang isul na sulbaron. Pero once ang Diyos may usulban, tagaan din ka niya o kuso, tagaan din ka o pag-alam. Amen? Hallelujah. So, karon mga isa na akong kihangin sa pagpanindo.